Alright, magandang araw sa inyo mga katokers, mga katokis, mga katoshis. At tayo magbabasa lang muna ng mga comments po ninyo. Pati na rin sa comment natin dito sa Game 7 ng semifinals. Natitirang semifinal pairings between San Miguel Beermen and Barangay Ginebra. Basahin muna natin ang inyong mga saloobin tungkol dito sa game na ito. Alright? Sino ang mananalo? Sino mananaig? Jeans ba? O Beermen? Mula kay Sir Pablito, Jeans versus TNT yan, boss. Bound to best of 7 championship ang TNT kahit na injured ang mga 5G. Ang 5 sa players nila. Sa tingin ko, ayon sa hinagap ko, Jeans ang aangat sa championship. Yan, Sir Pablito, positive na positive Barangay Ginebra raw ang mananaig sa championship at ang mga kalaban ng TNT. Okay? Ayan. Next, tingin ko boss, mahihirapan ng TNT maka-Grand Slam alinmang makalaban ng SMB or Ginebra. Bilang paunang comment dyan, although wala pa namang, hindi pa naman tayo, papunta pa lang tayo sa finals. Okay ako rito, sang-ayon ako Sir Marlon, mahihirapan ng TNT sa sino man makakalaban, Ginebra man o SMB. Hindi naman siyempre papayag ang SMB at Ginebra or Ginebra na sila basta matalo-talo ng ganun-ganun na lang at ibibigay nila ang silver platter, siyempre lalaban yan, baka nga mag game 7 pa yan, okay, so ayan, sangayon po ako dyan Sir Marlon. Salamat po sa comment po ninyo. Mula naman kay Ma'am Ligaya. Hello sir, ang ganda ng laro kagabi. Laban kagabi. Alam ko talo na ang barangay pero nagmimilagro ang tira ni LA Tenorio at pumasok. Yan ang NSD. Sa buong serie kasi ngayon semis wala yung NSD pala. Pero kagabi lumabas ang NSD nila. Okay, so thank you kay LA Tenorio. Ayan, sabi ni Ma'am Ligaya. At sabi naman ni Sir Robert Doctonero, morning po, I think Ginebra at TNT yan. Okay? So yan po ang mga comments po ninyo mga kababayan. Ang sa akin naman mga kababayan, SMB, Ginebra, the mere fact na umabot ng Game 7 niya, ibig sabihin, may sariling diskarte yung bawat team na nagiging effective bawat game. Okay, kasi game of adjustments po yan pag series po yan Okay? Bawat laro, bawat gabi na kayo naglalaro, bawat araw na kayo naglalaro, nag-a-adjust yung sistema mo. Tsaka yung mga tao mo na ide-deploy sa loob. Sino lalaruin mo, sino dedepensa kay ganito, sino ang babantayan mo, sino ang ma-afford mo na hindi bantayan. Bukod doon sa practice nyo sa offense, syempre in defense din, ipapolish ninyo, So, nakikita ko rito sa Game 7 na to, magiging bakbakan to, mga kababayan. Okay, katulad nung Game 6, hinabol ng Ginebra ang San Miguel, So, kailangan, unang-una, ang San Miguel kasi, may sakit sila Hindi ko alam kung kung bakit hindi pa rin naaalis yung sakit nila yun. Yung nagiging complacent, nagiging kampante na sila sa bandang huli. Okay, to a point na nahahabol sila sa fourth quarter sa endgame at nananalo pa yung kalaban. By siguro mga slimmest of the margins. 1 point, 2 points. Yung masakit na masakit. Lamang na lamang ka nung una, tapos bagla kang hinabol, nanalo pa. Okay, ilang beses na rin nangyari yan sa San Miguel. Hindi lang naman sa Ginebra, marami ring mga close games na natalo ang San Miguel. Okay, pero of course, ayaw na maulit ni Coach Leo Austrian. Ayaw na niyan. So, gagawa niya ng paraan yan. From the get-go, from the start, firepower na ang ibubuga ng mga kanyon nitong San Miguel Beermen. At wala na silang balak,
at di nila maatim, wala na silang balak na pahabulin pa ang Barangay Ginebra hanggang sa dulo. Okay? So, yan ang magiging plano ng San Miguel. Ayaw na nila maulit yung habulin sila tapos matatalo sila. Okay? So, isa pang pwede pang mangyari dyan ay ang LA Tenorio baka ipasok ulit yan. Okay? Kasi parang ano siya, parang pamatay sunog, ano? Break glass in case of emergency. Kumbaga parang fire extinguisher. Okay? At naidulot naman, naideliver naman ni LA Tenorio yan. At baka naman itong momentum ng Ginebra, yung pagiging hero ni or bayani ni LA Tenorio, madala nila hanggang Game 7. Okay? Of course, may ibang plano San Miguel para pigilin yan, ano? Ang Ginebra kasi medyo emosyonal, okay? Emosyonal pa dun sa nangyari at may hype pang konti at yung sixth man na sinasabi ng ilang analyst nandyan pa rin. At sigurado ako kahit Wednesday ngayon, pagkatapos ng trabaho magpupunta sa venue. Game 7 syempre Game 7 yan, baka marami ang manood live, ano? Yung six man nila, yung crowd, yung Ginebra crowd, yan ang magiging medyo kalaban ng San Miguel, no? Okay? So yan ang magiging yan ang magli-lift up sa spirits ng Ginebra kung sakaling matambakan na naman sila, at yun ang magiging daan para makahabol sila. Isa sa magiging daan para makahabol sila. Okay? Pero syempre, sasandal pa rin sila bukod kay LA Tenorio na may capability naman na umiscore. Bumalik na itong numbers nitong si Scottie Thompson. Okay? Yung kanyang MVP numbers. Di lang natin alam kung mai-sustain niya itong Game 7 dahil baka nakita na ng San Miguel yung statistics niya. Ayan. Baka bantayan na. Okay? Yan. So, titingnan natin ano ba mga i-contribute. Nandiyan pa si Stephen Holt. Nandiyan pa si Troy Rosario. Nandiyan pa si RJ Abarientos. So, ang mga capabilities nitong mga players na to, malalaki ang possibility na malaki ang mai-contribute nila sa laro. Okay? And dito naman sa San Miguel, siyempre, ang dominant figure pa rin siya. Iikot ang sistema ni Coach Leo Austria kay Junmar Fajardo pa rin. Okay? Kung ano ang magiging effective na play around Junmar Fajardo, yun ang gagamitin ni Coach Leo. Ganyan ang ganyan ang prinsipyo ni Coach Leo. Kung anong effective, dun siya mag-i-stick. Okay? Kung anong gumagana, dun siya mag-i-stick. Okay? Di lang natin alam pa, no? Kung ano ang magiging kapalaran nitong si Andreas Cahilig, kasi gusto ko rin tong pumutok din ang laro nito. Siya pa, inintay ko rin to. Si Jericho Cruz, si Wami Chongson, nagkatotoo na. Sabi ko, wala pa akong nakikitang big game mula dito sa dalawang gwardiya na to. Ang hinihintay ko to si Andreas Cahilig. Hindi ko lang alam kung maglalaro siya dahil na-injured nga siya, no? Pero kung hindi siya maglalaro, well, expected pa rin natin ng puntos na manggagaling una-una kay Junmar Fajardo. You can expect a high-scoring ball game from CJ Perez, no? And then yung hindi lang yung puntos, yung assists. Importante yung assist. Sharing of the ball, moving without the ball. Moving without the ball, no? Para malibre ka. Okay? Ay dadaan ka sa mga series of screens and picks para malibre ka. Okay? Di lang yung ikaw ang gagawa mismo ng play para sa iyo, nababad sa iyo yung bola, mauubos ang shot clock ninyo, no? So, kailangan umikot ang bola para yung depensa malito, mag-collapse. Okay? Makaka-score kayo, makikita niyo yung libreng tao o yung taong malilibre na pwedeng kumamada or tumira ng basketball, ano? So, assist will be, yung assist department ang titingnan ko dyan. Okay? Pag mataas kung sino mataas dyan, ibig sabihin, sila yung magandang mag-distribute ng bola. Of course,
i-lower down mo yung turnovers mo. Mataas nga assist mo, turnovers mo naman malaki. Okay? Baliwala yon. Yung assist turnover ratio mo, hindi maganda. Okay? Nagpapasahan nga kayo na maganda, winawaldas yun naman yung hindi kayo nakaka-score. Kaya talo rin kayo. Okay? So, kailangan consistent. Assist, tsaka lower down your turnovers. Yan ang titingnan ko dyan. Less turnovers, more assists. Okay? Para magkaroon kayo ng opportunity na maka-score. Of course, yung rebounds, the team that controls the rebounds controls the game. Ika nga nila. No? So, yan ang mga titingnan natin. Rebounds, specifically offensive rebounds para makakuha kayo ng second chance points. And, hintayin din natin to, capable lang dyan, ang San Miguel, andyan si Junmar, andyan si Rodney Brondial na napakasipag, Siyempre, hindi rin naman papayag itong si Japet Aguilar, Bench-wise, mas malalim ang San Miguel. Advantage ng San Miguel yan. Pwedeng humugot si Coach Leo Austria ng kahit sino dyan, pwedeng umiscore ng malaki. Okay? Si Coach Tim Con, may ikot lang usually ang play niya. Mga 7-8 tao lang ginagamit niya. Pero just in case na kailangan gamitin yung iba, humuhugot din naman, nagmamagic bunot siya. Pero bibihira yun, At tulad na nga ng ginawa niya kay LA Tenorio, Emergency na nakahabol, nanalo pa. Okay? So, abangan natin ang pukpukan ng mga matataasang amats. Alright. Barangay Ginebra, Gene Kings versus San Miguel Beermen, Game 7, semifinals of the PBA Philippine Cup Season 49, mamayang gabi. Lahat ng saloobin po ninyo, ibabasahin natin. Lagay nyo po yung comments po ninyo dyan sa baba. Huwag po kayong mahihiya. At patuloy po nyong subscribe. Patuloy nyo suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, sa mga bagong pasok. Pwede po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan.